Bago natin simula ng kwento na ito, kung bago kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo maligaw sa ating kwento. Para sa susunod nating upload, hindi na kayo maghanap pa. Para sa mga viewers ko, i-like nito ang video na ito. Maraming salamat. Simulan na natin. Kinabukasan, sinabihan niya ang ilan niyang tauhan na babantayan nito ang maliit niyang manukan. Tutungo kasi silang apat doon sa sentro ng baryo kung saan nakatira si Manong Carpio. Kinailangan nilang maimbitahan ang matanda bago sasapit ang araw ng linggo. Dadalhin nila ang matandang yon para naman may katuwang sila sa pagsapit ng araw ng linggo. Madali naman silang nakarating sa baryo. Gawa ng mayroon silang daladalang kabayong sinasakyan. 3 kabayo noon ang kanilang dala at angkas-angkas sa kanila ang isa nilang kaibigan. Yun si Lidyo. Nang tunguhin nila ang kubo ng matanda, sakto namang naabutan yun nilang may kausap. 2 lalaki. Halata sa mga lalaking yun na may mga kaya sa buhay dahil sa mga kasuotan nito. Inaantay muna nilang alis ang panauhin ng matanda bago sila tuluyang lalapit sa kubo ng matanda. Kaagad itong tinawag ni Danilo at nagwiwika ng, "Manong Carpio, magandang umaga dyan. Kamusta ka na?" Tumitig lang naman ang matanda habang nakangiti at sumagot ng, "Mabuti naman mga iho. Mabutit nakadalaw kayo. May dala ba kayo dyan?" Sagot ng matanda na alam naman nila kung anong ibig sabihin ng matandang yon. Yun ay ang alak. Wala nga manong eh. Di kami nakadala ng alak dahil nagmamadali kaming puntahan kayo dito eh. Ang totoo nga niyan, nais po naming maimbitahan kayo sa gagawin naming lakad sa linggo eh. Wika dito ni Danilo. Anong klaseng lakad na naman ba yan? Magsasabong na naman ba kayo? O manong, talunan nga kami nung nagdaang mahal na araw eh. Minalas eh. Sabi pa dito ni Lando. Sinusulo nyo naman kasi. At araw pa talaga ng mahal na araw. Sagot naman ng matanda. Habang ang 2 nilang kaibigan na si Buning at Lidyo, abala naman sa pagtitig sa mga dalaga sa hindi kalayuan sa kanila. Hindi kalaunan, isinara na ng matanda ang pintuan ng kanyang kubo dahil nabuburyong na rin ito sa kubo niya. Sa makatuwid, sasama siya sa nayo nila Danilo. Habang sila'y naglalakbay sakay-sakay ng mga kabayo, napatanong naman si Danilo sa matanda kung bakit sa tagal-tagal nilang nagsasabong, doon pa sila minalas nung una kasi. Halos lahat ng kanilang dinadayong lugar, bawat pag-uwi nila, ay siguradong mayroon silang dalang bihag. Nang marinig yun ni Manong Carpio, sumagot naman yun ng, Yung dinadayo nyo bang sabungan may bubong ba yan? Sagot naman ng matanda. Naitanong niya sa matanda ang bagay na yon dahil sa kanya nakaangkas si Manong Carpio. Nagtaka naman siya sa sinagot nito, kung kaya't sinagot niya yun ng, "Oo Manong, derbihan nga yun eh." Nang marinig yun ng matanda, halos naman yun malaglag sa kabayo nilang sinasakyan dahil sa gulat. Alam mo iho, ang mutyang hawak mo ay pagmamay-ari yan ng mga sinaot, mga antingirong mandirigma.
Pero sa mga panahon natin ngayon, hindi na gaano aktibo ang mga panig ng mga demonyo. Dahil sa mga ilang antingirong naglilibot sa ating lugar. Kaya ang payo ko sa iyo, kung kaya't kapag ikaw ay tumandang binata, ilibing mo sa gitna ng gubat ang mutya na yan upang magagamit sa susunod na mga henerasyon kung sakaling muling maghahari ang mga nilalang sa kadiliman. At tungkol naman sa naganap noong mahal na araw, nagkataon lang yon dahil ang mga gabay ng mga mutya, oras nila ang mahal na araw upang hihigop sila ulit ng enerhiya sa inang kalikasan. Gulat na gulat si Danilo sa mga sinabi ng matanda. Sa kanilang usapan na yon, doon unti-unting naunawaan ni Danilo tungkol sa mga bagay-bagay sa hawak niyang mutya. Kahit pa raw na mayroong nakalibing na nakalansay na engkanto sa gitna ng ruwida ng sabungan, hindi basta-bastang kontrahin ang ganung uri ng mutya. Pagdating nila sa pinaglalagyan nila Danilo, kaagad silang nagpahanda ng mga inumin at pulutan. Mas masarap kasing kainuman itong si Manong Carpio dahil kahit wala kayong pulutan, talagang mabubusog ka sa mga kwento nitong halos hindi mo akalain. Maging ang ilang tauhan ni Danilo, halos mabusog-busog yon kakapakinig sa mga kwento ng matanda. Halos magdamaga naman silang nag-iinuman dahil sa galak na muli nilang nakakasama si Tandang Carpio. Nang sumapit na ang araw ng linggo, maigi na silang naghanda para sa labanan ng mga big time derby doon sa sabungan. Ayon kay Manong Carpio, dahil nga ay muli silang nagkasama. Sa araw na yon, sisiguraduhin nilang makamit nila ang kampyonato sa nasabing paderby. Nang makarating na sila sa nasabing arena, kaagad nang nagpalista itong si Danilo para hindi naman sila lalamukin sa dami ba namang mga kapwa nila mananabong na nag-aabang din. Kakasimula pa noon ang arena, kung kaya't halos hindi na magkaintindihan sa loob dahil sa ingay dito. Kakasimula pa noon ang arena, kung kaya't halos hindi na sila magkaintindihan sa loob ng sabungan dahil sa ingay. Ang iba noon sa mga sabungiro, sa 3 pambato nito mayroong panalo 1, mayroong 2. Minsan pa yung iba, wala talaga. Nang malapit nang tawagin ang lista nila, kaagad nang pinakabitan ni Danilo ng tari ang isa nilang pambato. Kaagad nang pumisto itong si Danilo at si Manong Carpio sa entrada ng ruwida. Si Tandang Carpio noon ang magbibitaw dahil nagbibiro pa yun sa kanya na baka kalawangin na siya. Nagsisigawan noon ang mga tao dahil na rin sa purmahan ni Manong Carpio, dahil sa kasuotan nitong napakaluma na. Nakapulo yon at nakayapak, kung kaya't dahil doon, naging pananaw ng mga taong nakasilay sa kanila ay manok ng tagabundok. Dahil ang dinala nilang lahi ng manok, yun yung mga unang manok nila Danilo, noong kasalukuyan pa silang nagsisimula sa larangan ng tupada. Kung kaya't dahil doon, nahirapan silang pantayan ang pusta ng kalaban. Dahil wala gaanong pumusta sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ng taga-baryo nila Manong Carpio, mabangis ang matandang yon sa larangan ng mahika. Marami noong nangangansaw sa kanila, kisyo hindi raw obra ang pambato nilang manok. Dahil nga raw sa nangyari noong nakaraang paderbe. Nang maghudyat na ang taga-karyo na bibitawan na ang manok, ginawa naman nila yon. Pagbitaw ni Tandang Carpio sa manok, nagwiwika pa yon sabay talikod. Danilo! 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 Ikaw na ang dadampot sa manok, lalabas na muna ako.
Nang lingunin ni Danilo sa naglalaban na manok, nakita niyang dinampot na yon ng taga-karyo. Saksi ang lahat ng mga tao sa loob kung papaano pinatay ng manok ni Danilo ang katunggali nito. Isang sangkaan lang yon. Napasukan na ng kalaban ng dugo na parabang hindi yon binigyan ng magandang laban. Si Lando noon, pumasok yon sa ruwida habang itinaas ang balikat nito na parabang nang aasar yon sa nangangansaw sa kanila. Pangisingisi pa yung naglalakad habang kinukuha ang pusta nilang napanalunan na parabang walang nangyari. Dahil sa naganap, meron na silang isang panalo sa laban na yon. 2 na lang ang bubunuin nila para makamit ang nasabing kampyonato. Paglabas nila sa ruwida, nakita nila si Manong Carpio na nakaupo na yon sa bangko habang nananabako. Habang si Buning, lumalapit yon kay Manong Carpio at nagwiwika ng, "Manong, ganda ng pagbitaw mo ah. Animoy kidlat sa bilis ng manok na binitawan mo." Wika dito ni Buning. Tsamba lang yan. Ano ka ba? Nasa manok yan kung paano niya diskartihan ang laban. Sagot naman ng matanda. Habang nag-usap-usap silang lahat, bigla naman silang napalingon sa ruwida nang maghiyawan ang mga tao. Pagsilay nila doon sa gitna ng ruwida, nasipat nila ang 2 aita na naging kalaban ng kababaryo nila. Iging pinagmasdan nila yon dahil sa kakaibang estilo ng mga yon. Ayon dito, nakasombrero yon ng gawa sa buli at halatang may nakalawit na dahon ng isang bulaklak sa sombrero nitong suot. Hindi nila mawari ang bagay na yon o bulaklak ba yon ng tubo o talahib. Maya-maya pa, nasipat nila ang manok nun na parabang ibong baliala yon sa sobrang bilis ng kilos nito. 2 sakdop lang ng manok na yon sa kalaban. Pagapang-gapang na lang ang manok na naging kaharap nito. Manong, nakita mo ba yung nakita ko? Yun oh, yung grupo ng mga aita." Wika dito ni Danilo na pabulong. Sumagot naman si Manong Carpio dito ng, Nakita ko nga sila. Hayaan mo lang. Kagaya natin, meron ding yatang tinatagong abilidad yan. Makalipas lang ang ilang oras, nagawa na nga nilang nailaban ang pangalawa nilang pambato. Ayon dito, nanalo na naman ang pangalawa nilang sultada. Hanggang sa naghudyat ang nagpaderbe na pagtatapatin ang nakadalawang panalo na. Sa hindi inasahang pangyayari, naging katapat nila ang mga aitang nakita nila kanina. Nang makita sila nitong papasok ng ruwida, bigla namang nanlaki ang mga mata ng mga lalaking yon. Si Danilo din, ganun din ang reaksyon. Dahil hindi nila akalain na yun pala ang makatapat nila. Dahil sa naganap, minabuting si Danilo ang magbibitaw dahil sa pangambang baka kagaya nila, meron din yung mga karga sa mga manok nitong dala. Hindi nga sila nagkamali. Dahil nang bibitawan na ang mga manok, tinanggal ng lalaki ang sombrero nitong suot at sumambulat sa kanilang mga mata ang bulaklak ng tanlad. Biglang natigilan ang taga-karyo dahil kilala pala ang mga lalaking yun bilang bantog na mananari doon sa lugar ng bayawan. Pagsalpukan ng 2 manok, pagbaba naman ito, halos hindi yun magdikitan dahil distansya lagi ang mga estilo ng mga manok Bisaya. Sa lahat nilang laban ni Danilo, doon pa sila nag-engkwentro na ganun katinding manok ng kalaban. Halos naglalaban yun sa 4 na minuto
kinabahan na sila Danilo noon. Gawa nang wala pa silang nakitang sugatan ng mga manok. Hindi rin hinihingal ang mga manok na yon, na para bang hindi yon mga ordinaryo. Halos magsamahan yon sa pagsalpukan sa ere, nang siyang halos hindi na magkarinigan ang mga tao doon sa sabungan dahil sa sigawan. Subalit natahimik na lang ang lahat. Nang tumakbo ang manok ng kalaban at puro dugo ang hita nito, papuntang paanan, bigla namang tumitig ang isang Aita kay Danilo at lumapit sa kanya na akala niya may gagawin yung masama sa kanya. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't naghahanda siya sa gagawin ng Aita. Paglapit nito, subalit ng paglapit nito sa kanya, nakipagkamayan yon kay Danilo at ngumisi habang nagwiwika ng, "Maraming salamat dahil sa magandang laban na ibinibigay nyo." Wika ng lalaking yon at lumabas na ng sabungan. Kasakasama ang mga alalay nitong isang Aita din. Pero alam nyo ba sa part 15, merong magaganap na labanan tungkol sa isang taong may tangan-tangang mutya ng kidlat.